Magandang gabi sa lahat at para sa pag-uusapan po natin ang globalisasyon pampolitikal. Ang globalisasyon pampolitikal ay proseso ng mas pinatibay na ugnayan ng mga bansa sa pamamagitan ng kasunduan, pandigdigang alyansa at organisasyong internasyonal. Ang layunin nito ay hindi lamang para sa ekonomiya, kundi para rin sa kapayapaan, seguridad at pantay na pag-uunlad. Epekto sa ugnayan ng mga bansa. Impluwensya. Ang makapangyarihang bansa ay nakakaroon ng mas malaking kakayahan o kakayahang idikta ang takbo ng pandigdigang pamahalaan. Halimbawa, ang Estados Unidos at China ay may malaking papel sa mga issues ng kalakalan at seguridad. Ang mga pandigdigang organisasyon tulad ng United Nations, ng UN, World Trade Organization, WTO, at World Health Organization o WHO, ay nagiging mekanismo ng pamamahagi ng impluwensya. Ang mga bansa maliliit ang ekonomiya o mahina ang pamahalaan ay kadalasang umaasa sa mas makapangyarihang bansa kapalit ng tulong pinansyal, teknikal o pangseguridad. Dahil dito, may pagkakataon na mawala ang pagiging malaya o soberanya ng ibang bansa sa paggawa ng sariling desisyon. Intensyon o layunin. Paano ba ito? Ang pangunahing hangarin ng globalisasyon pampolitikal ang pagtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan at maiwasan ang digmaan sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo. Nais din itong ayusin ang mga pandaigdigang suliranin tulad ng climate change, terorismo, migration at pandemya na hindi kaya solusyonan ng isang bansa lamang, like it need worldwide health. Nakakabuo ng mga international kasunduan. Halimbawa nito ay Paris Agreement on climate change, Asian Treaty of Methane Corporation na nagbibigay ng mas malinaw na patakaran ng pakikipag-ugnayan. At sa kabilang banda, may mga bansang gumagamit ng globalisasyon upang palawakin ang kanilang impluwensya o kapangyarihan. Halimbawa sa pamamagitan ng military resilience tulad ng NATO. Export at import. Ang pagpapalitan ng produkto ay hindi lamang usapin ng ekonomiya kundi resulta rin ng mga politikal na relasyon. Kapag mas maganda ang relasyon ng dalawang bansa, mas malaya at mabilis ang export at export at import ng produkto. Halimbawa na ang Pilipinas ay nakikinabang sa kalakalan sa Japan at South Korea at Asia dahil sa magandang ugnayan. Subalit kapag may tension o sigalot, nagkakaroon ng taripa, embargo o economic sanction. Halimbawa ang trade war ng US
China nagdulot ng pagbababa ng palitan ng produkto sa pagitan nila. Sa ganitong paraan, makikita ang kalakalan ay hindi lamang nakadepende sa ekonomiya, kundi sa politikal na kasunduan at relasyon ng bansa. Nagkakaroon din ang technological na pagpapalitan kung saan ang makabagong teknolohiya mula sa maunlad na bansa ay naipapasa sa pagpapaunlad na bansa. At yun lang po, salamat.